Katahimikan o kapayapaan sa tahanan. Halos magkapareho ang kahulugan nito, di ba? Pero yun ang akala natin. Kung yung susuriin ng mabuti, ay magkaiba pala ang kahulugan nito. Kaya tayo nadadaya eh. Kasi lagi tayo nagpapadala sa akala. Tahimik ang paligid. Kay payapa naman. Narito ako sa aming tahanang hindi ko masasabing pahinga. Hindi ko rin masabing parte ako. Isang bahay na binubuo ng 2 taong dapat sana'y gabay, dapat sana'y kanlungan. Ang aming haligi at liwanag. Ngunit bakit tila hindi ito ang aking nasisilayan? Sa bawat hakbang na aking ginagawa, tila wala akong makita. Nasaan ang liwanag na dapat sana'y bubungad sa aking pagpasok? Pinuksan ko ang hawak kong flashlight upang magsilbing ilaw. Ngunit teka, bakit ang gulo ng aking nakikita? Bakit tila pinagsakluban ng langit at lupa ang haligi ng aming tahanan? Napalingon ako. Napatingin sa salamin. Sabay bulong sa sarili. Ikaw talaga? Hindi ka pa rin nasasanay. Kinakausap ko ang aking sarili na tila nahihibang. Musmus pa lamang ako nang mamulat sa ganitong sistema. Tahanang hindi pahingahan, hindi rin kanlungan. Dahil sa bawat bukas ng pinto, hindi yakap ang sumasalubong, kundi sigaw o katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Isang katahimikang hindi kapayapaan, kundi bigat sa dibdib. Sa murang edad, natuto akong maglihim ng luha. Sa paaralan, natuto akong umiti, kahit tinatamaan. Hindi lahat ng sugat ay nakikita, hindi lahat ng sigaw ay naririnig. May mga panahong naging makulit ako, hindi dahil gusto kong maging pasaway, kundi dahil doon lamang nararamdaman ang kalayaan. Saglit na saya, panandali ang paghinga. Ngunit may mga araw ding bigla na lang akong tatahimik. Papatanong, may karapatan pa ba akong maging masaya? Kung sa labas ako'y tinutukso at sa loob ng bahay ako'y nagkukubli. Mabait akong bata. Sipag, puno ng pangarap. Ngunit natuto akong magbago. Nang mapagtanto kung hindi magbabago ang paligid, ako na lamang ang gagalaw. Hindi lahat ng pagbabago ay pagunlad. May mga pagbabago ring depensa na isang pusong napapagod. Ngayon, araw-araw akong gumigising na may 2 mundong pasan, isang silid-aralan sa umaga at isang responsibilidad sa pagitan ng oras. Hindi man ito pinapangalanan. Alam kong mabigat, alam kong hindi biro. May mga panahong ang pinaghirapan kong ipunin ay nauuwi sa pagkawala. At ang tanong sa isip ko'y, hanggang kailan ako magiging tahimik? Kaya minsan, pinipili kong maging abala. Hindi dahil tamad umuwi, kundi dahil ang bahay ay hindi lugar ng pahinga, kundi paalala ng pagkukunwari. Kompleto kami sa bilang, ngunit wasak sa loob. Masakit magpanggap na buo kung araw-araw kang nadudurog. May mga gabing hinihiling kong sana may wakas ang lahat ng ito. Ngunit sa bawat paggising, nandito pa rin ako. Humihinga, lumalaban. Ayoko sumuko. Ayokong iwan ng pangarap dahil lamang mahirap ang daan. Bakit kailangan ng panganay ang laging mauunang magbitaw? Kung may isang bagay man na natutunan ko sa katahimikan, iyon na ito. Hindi lahat ng nasasaktan ay talunan, at hindi lahat ng nanatili ay mahina. Ako ay produkto ng ingay, ngunit pinipili kong maging tinig. Ako ay galing sa dilim, ngunit patuloy na naghahanap ng liwanag. At balang araw, kapag binuksan ko muli ang pinto, hindi na katahimikan ang bubungad, kundi ang kapayapaan na matagal ko nang ninanais.